Pagpasok nyo na yung username, admin, password, admin, lalabas na yung setup niya. Simple lang. Ang papalitan nyo lang dito yung main SSID. Ito yun. So, sample, palitan ko. Yan, Roy. Tapos, ito naman yung kanyang password. Pag disable, wala siyang password. Pag WPA2, yun yung may password. Sample, lagyan natin. Ayan. So, password 1, 2, 3, 4, 5. Tatandaan nyo, ito lang nga hanapin nyo. Name, network, SSID. Para mapalitan yan. Nandito yan, no? Sa setup wizard. O, apply natin. Apply. So, lalabas username and password na nilalagay ko dyan. Okay, admin. Oops. Pable, nahila. Ayan. So yan ang checking yan. So mapapansin nyo, may internet na yung PC, tama? Ang checking yan sa cellphone. Pag okay yan, sabihin nyo okay na po yung sa wifi ko, check nyo mismo sa cellphone. So check nyo kung makakapag-browse kayo ng internet. Gamit yung pangalan na yan. Yan, pwede rin i-apply yan. Basta alam niyo yung default gateway ng router kahit saan, pwede nyo i-apply yan. Para makuha niyo yung password ng wifi nila, pwede nyo i-apply yan. Basta alam niyo yung default gateway ng router. Okay na? Okay na po ba? Okay, next. Next. Sir, paano pag walang net? Pag walang net yan, either may kapares kayo na default gateway. Kaya ang gagawin nyo, papalitan nyo yung default gateway. Paano magpalit ng default gateway sa router? Punta kayo, network setting. Yan na, if ever lang na walang net. Pag meron ng internet, okay lang. Pero paano kung wala? Hindi may iwasan yon. Punta kayo, network setting, LAN DHCP server. Ayan o, LAN DHCP network setting, LAN DHCP server, ayun o, LAN IP. Papalitan nyo lang yung dalawang dulo. Yung 1.1, yung 192.168, fix yun. So, palitan nyo lang yung dalawang dulo, ito. So, sample, isip tayo. 25.25. Apply.
default gateway kung pumasok. Same pa rin, close nyo lang to, close. Punta kayo ng CMD. O, testing mo natin, IP-config ko muna ha. Enter. Ayun o, 25.25 pumasok siya. Paano kapag hindi pumasok? Ganun pa rin yung number ng dati. Okay, release, renew nyo lang 2 beses. Okay, may tanong sa router? Wala. So pag yung okay na yun, na-configure na, check-checkan naman yun. Kada nagagawa yung task, chine-checkan. Binibilugan, pinipirmahan. Kasi sa assessment, isa lang ang interview. Yung parts of motherboard. Sa pinakauli kung saan ka lang nahirapan. Then may mga konting tanong. Okay. Tapos na ang router, tama? Naka-4 na task na tayo sa COC2. Una, yung drawing. Pangalawa, kung nag-trim kayo. Pangatlo, yung in-actual nyo yung drawing. Pang-4, itong router. Pang-5, yung WAP. Kailangan makakonect naman sa internet gamit WAP. Wireless Access Point. Simple lang. Kung alin yung nakalagay sa router, ililipat mo lang. Kunyari, 1, nakalagay sa 1 yung router, di ba? Isang kable, di ba 2 kable nakalagay sa drawing? Nakatanggal na yung nasa WAP, tama? Wala na yung nasa WAP, wala na nakalagay, wala na nakalagay dito, tama? So, ang gagawin nyo, 1, yung nakakabit sa 1, ilalagay nyo lang din sa 1. Okay? Then, yung nakakabit sa LAN, tanggalin ko muna to. 2 lang kasi nakakabit sa router. Nakakabit sa LAN, ikakabit nyo lang din sa LAN. Wala nang nakakabit sa router kasi tapos na siya i-configure. So, WAP na tayo. Check natin muna. Sir, sa client pa rin yan, sir. Sa client pa rin, i-configure. Paano sa server? Paano magkaka-internet ang server? Di ba sa router, kailangan 3, 2 lang na pakita ko sa inyo may internet. Simple lang sa server. IP-config, release renew nyo lang. Magkaka-internet na yung server. Okay? Walang net yung server kasi kinonfigure mo sa client, release renew lang server para magkaroon ng net. Okay, configure natin. Makinig ulit. Okay. Tinig. Pag kinabit nyo ulit yung kable, tama, kinabit na, di ba? So, same pa rin. Again nyo ulit, release. Kasi may binago ulit kayo sa network. Then, renew. Tandaan nyo kada binabago sa network, release, renew, or disable, enable. O yan, nakakita nyo na palitan na 192.168.10.25. Ibig sabihin, naka-WAP na tayo. O, pasok tayo sa setup ng WAP. Ito, copyain natin itong default gateway. One nine two one six eight, ano ba yun? 1025. 10.25. Enter. Ayan, username and password. Kapag sa WAP, ito rin kasi ang gagamitin nyo sa assessment. Kaya ito yung dinedemo ko sa inyo, ha? Ganto rin. Kapag sa WAP, wala yung password. Lagin lang. Okay? O, pagdating sa WAP,
Kasi sa router, ang ipalalagay sa inyo, last name. Sa WAP, first name naman ang pangalan ng WAP, first name nyo. So gawin natin, paano makikita yung SSID ng WAP? Kung ba kayo? Wireless. Ayun o, name, SSID yan. Nakita nyo may pangalan? Okay? So sample ako, yan. Okay, security option. O sabi, may password. Ito gagamitin nyo. WPA. Pinakaibaba. Ito yung pinakaibaba. Pag sinabing walang password, none. Walang password. Pag sinabing may password, sa pinakadulo lang. Naintindihan? Sulat nyo na lang. Okay, so 9. Apply. Sa pag-apply niyan, magre-restart lang yan, magre-reset lang yan. Yan ang naka-apply na siya. Oh. Pag walang net, ang WAP, papalitan nyo ulit yung SSID, yung default gateway. Papalitan nyo yung default gateway ng WAP pag walang net. So, paano yun? How to change default gateway into WAP? Number 1, setup. Number 2, local network. Ayun o. Eto. Palitan nyo lang. Sample 18.19. Apply changes. Then, okay. Ayan o, basahin nyo, lalabas to. I-click nyo lang to continue. May lumabas na pang... Naiintindihan ako? Oh, yeah. Okay. Kapag itong lumabas, pwede nyo nang i-close. Yung Chrome, close nyo na yung Chrome. Balik kayo na CMD. O, ano gagawin natin dyan? Release, renew. Okay, release, renew. And renew. Pumasok? Okay, may tanong ako. Hindi makakonect ng internet yan. Kasi bakit? Tignan niyo yung pangatlong numero. 10. 18. Kailangan sa internet, pareha sa unang tatlong number. Yung huli lang yung naiiba. Ayan, napansin nyo, walang net. Okay? Yun ang tatandaan nyo, sir. Nirelease rin nyo ko na walang net. Titignan nyo kung pares yung unang tatlo. Ganon din sa network. Pag nag-peer-to-peer ka, kailangan titignan mo kung pares yung unang tatlo. Yung dulo lang lagi yun naiiba. Okay? Ano gagawin dyan? Same pa rin. Release renew nyo lang. Yan. O yan. Kita nyo? Nag-iba na siya. Pay nyo lang, matagal pumasok yung network niya. Okay. Last. Na-configure mo na yung WAP. Napalitan mo na yung pangalan ng WAP. Yung SSID, napalitan na yan. Na-mainnet na siya. Okay. Ang susunod doon, pangilan na tayo?
Pang-anim ba? O, pang-anim. Windows Firewall. I-off nyo yung Windows Firewall. Paano mag-off ng Windows Firewall? O, parehas lang ito sa server ha. Dalawa ang ino-off sa Windows Firewall. Server, tsaka client. Reminders din. Pag may net na yung client, walang net yung server, release read nyo lang yung server. Okay? So, balik tayo dito. Firewall. Ano firewall? Pwede rin sa search nyo lang dito, di ba? Firewall, pwede rin doon. Or, pwede dito. Network icon, open network sharing. Ito, Windows Firewall. Nasa baba. Premium dito, di ba? Dito sa baba. Yan. Turn Windows Firewall on or off. So, off nyo lang. Parehas. Okay. Ganun din sa server. I-off lang. O, tapos na yung pang-anim. Yung pang-ping na tayo. Pang-huli. Ping. Mag-ping kayo. Ibig sabihin, magdadialing kayo. Alin yung magdadialing? Sample lang po dito. Client. Alin sa client? 192.168.18.2. Server. Makinig mabuti. Sa network, laging magkaparehas ang default gateway ng client tsaka server. Hindi sila pwedeng hindi magkaparehas. Kasi bakit? Kapag ito magkaiba, yung isa dyan hindi makakonect sa internet. Kailangan parehas. Ano ba yung default gateway? Yun yung nanggagaling sa router. Yun yung IP address ng router para makakonect yung computer sa internet. Okay? Ang IP address, yun naman yung pinaka-IP address ng computer para makakonect sa network. Kaya minsan pag nagde-network kayo, isa lang yung nakikita nyo kasi bakit? Baka magkaiba ang IP address. O, paano yung last part ng COC2? Sample, dito ako nakaupo sa server. Sa server ako nakaupo. Kunyari, server to. Kunyari lang. Punta ako ng CMD. Ayan. Ang itatype ko dyan, server ako ping space yung IP address ng client. Natype ka 192.168.18.2. Pag na-type ko na yan, i-enter ko, lalabas dyan 4 na reply. Reply from kung anong number. Pag request timeout, hindi niya makita. Unreachable, hindi rin makita. Not counted yun. So, ganun din sa kabila. O, punta naman ako ng client. Ganun din, ping space kung ano yung number ng server. Di ba ginawa nyo na yan? Alam ko, ito yung unang basic na ginagawang practice. Another thing, syempre yung iba, minsan di ba pag nag-google ka, mabagal magbukas yung Google. Yung iba nagmamadali.
Paano mo malalaman kung may internet? Yung mismong computer gamit CMD. Ping www. Okay, ping, space, tapos yung website, space, dash, T. Try natin. Ano pwede? Lagyan mo na lang. Magka-report ako. Yan. Nalalabas yan ganito. Puro reply. Confirmation yan. Pero kapag ginanyan mo, in-enter mo, hindi mo lumabas kung ano-anong salita, walang internet yun. Okay? Ganyan din yung ginagawa sa mga comm shop para malaman nila kung gaano kabilis yung net. Kung paano siya napuputol. Okay. So tapos na COC2. COC3 na tayo. Okay, ito na yung pinaka medyo mahirap ng konti. Kasi bakit? Pag nagkamali ka dito, babalik ka ng 1. Aayusin mo ulit lahat, babalik ka ng 1. Okay. So, demo natin kung paano. Ito yan eh. Basta yung naman yun. Bukas, researchment kayo sa ano. Sa Anong password nito? admin 1, 2, 3. Malaking answer. Admin 1, 2, 3. Okay. Makinig na mabuti. COC3. Sa COC3, nakapag-install na kayo dito? Yung mga nag-practice, nakapag-install para na-installan? Teka lang ha. Isa natin na-installan. Okay. Makinig. Bago kayo mag-start
ng COC3 yan. Ang gagawin natin ngayon, gagamit na tayo ng urig na IP address. Gagawa tayo ng sarili para mag-connect silang parehas. Saan man gagaling yung IP address na gagawin mo? Popopyain mo lang yung nakalagay sa CMD. Sample. Okay. Server to ha. CMD IP config. Okay. Ito yung kanyang, yan yung binigay ng computer, tama? Kukopyahin mo ngayon yan. Paano kukopyahin? Punta tayo ulit dito sa network, open network sharing. Change and after setting, local area connection, properties. Internet, version 4, properties. Use the following IP address. IP address, yun yung IP4. Ito yun o, yun yung IP4 address. Ito yung ilalagay mo sa IP address. So, 192.168. Ginagawa yan, tandaan nyo ha, ginagawa yan pag tapos na yung COC2. Baka mamaya mag-start ka pa ng COC1, gagawin mo yun. Hindi po pwede. Hindi ka magkakaroon ng internet. Okay? Kasi di ba pag start na COC2, ino-obtain yan, binubura. Tama po? 192.168 25 12 12 subnet mask, tab nyo lang 192.168 25 25. Oh, kung alin yung default gateway, kung alin yung default gateway mo, yun din yung prepared DNS mo. 192.168 25 25. Oh, walang alternate, blanco lang. Okay? So, okay natin ito, okay? Close. Disable. Enable. Oh, next. Oh, balik tayo sa client. Ganun din yung client. Aayusin nyo rin yung client bago kayo mag-start na COC3. Okay, yun, ganun din. CMD IP config. O yan. Ganun din, ipapasok nyo lang din dito. Open network sharing, change and after setting, local area connection, properties, version 4 properties. Use 192.168.25 Yun na ano. 192.168.25 and then 192.168.25 Okay. So, disable. Enable.
mo na. Sir, kasi kanina yung tulo ng 12, 25.12. So, palibaga. Sa client. Okay, di ba sabi ko nga sa inyo, 2 kasi yung IP4 kaya 2 ang nilagay ko. Kung alin, di ba katulad nito, hindi sila magkaparehas. Ang magkaparehas lang, default gateway. Ang IP address hindi pwedeng magkaparehas. Pag magkaparehas to, hindi sila magkukonek sa network. Ito kasi source ng internet. Ito source ng network. Like for example, magkaparehas tayo ng address. Hindi malalaman kung saan i-mail yung mismong sulat na tinatawag kung magkaparehas tayo ng address. Ganun din dito sa IP address, sa IP4 address. Okay po, sir. Okay? Salamat po. Balik na tayo, guys. Question about sa COC2. Ganyan din, nga pala, sa assessment din pala, sinasabi rin kung pasado kayo o hindi sa uli. Di ba yung mga nag-ipa sinasabi kung pasado o hindi? Tama, kinakamayan ba? Kinakamayan o hindi? Okay. Sabi kasi kinakamayan namin pagka hindi pasado. So, ganyan ang mangyayari yung pag kinamayan ka, pwede ka nang lumabas, alam mo na yun. Okay? Ang assessment nyo kasi, 20-20. Anong 20-20? Partner-partner yon. Kaso lang ang partner nyo, hindi kayo pipili ng partner mo according sa attendance. Okay? So, attendance, like for example, nagpa-attendance kayo, sabay kayong dalawang nagpa-attendance. Malamang 1 at 2 kayo, kayong dalawa yung magpa-partner. Tsaka alam ko, may batch kayo, di ba? 20 lang sa unang batch, 20 lang sa pangalawang batch. Ipasok mo sa akin, pag one, tapos may isang delay. Pakilin mo yun. O sige, makinig na po rito. Ang COC3, ito yung mga ginagawa sa mga company. Lalo na kapag IT department ka, nag-configure ka ng server, initignan mo yung client, yung mga save ng mga client na pupunta lahat sa server. Ito yun, dito bination exam na yun kung paano gagawin. Kaya nga pag nagkamali ka ng isa, domino effect. Merong isang error na lalabas dyan, automatic babalik ka ng 1. I-reformat mo ulit yung mismong server. Okay, simulan natin. So, tandaan nyo ha. Maglalagay lang kayo ng IP pagkatapos ng COC2. Pag bago mag-COC2, magbubura ka. Mag-o-octane ka, kumbaga. Okay, sir. Okay, simulan natin. First, una-una yung gagawin, mag-install tayo ng tinatawag na Active Directory. In short, yung DC Promo. Sa COC3, habang nag-i-start ka, may itatanong sa'yo, 4 na tanong yun or 5. Habang ginagawa mo yun, or tatawag siya. Kasi bakit iba-iba kami, iba-iba yung mag-a-assess sa inyo. Kung sino-sino yun, iba-iba conforme kung sino ilalagay ng testa. Ano yung mga tinatanong doon? Ano yung tinatanong kung ano ibig sabihin ng DC Promo? Search nyo na lang sa Google. Kahit na anong sagot naman, tinatanggap nila. File server, DNS, DHCP, remote desktop,
Print and document services. O, yun. Print and document. Document. Okay, let us start. Install tayo ng tinatawag na Active Directory. Click start. Sino teacher nyo rito? Sino sa may nagpapasa ng mga application form? Hi? Sir Aquino. Alam ko may binigay akong pagkakasunod-sunod niyan. Tingin nyo na lang sa kanya para may reviewer kayo. Nandun na rin yung explanation, tinagalog ko na rin. Para makuha nyo. Hingin nyo na lang sa kanya. Pag kayo sasalang, tingnan nyo na lang, hingin nyo na lang sa kanya. Yung reviewer na yon hindi nyo ilalabas sa mismong assessment, ha? Okay po? Okay, so click start. Type DC Promo. Enter. Okay, lalabas tong setup na to. Okay, number 1, type DC promo, then enter. Number 2, pakihintay lang yan. Number 2, click next. Next again. Okay, create a new domain in a new forest. Ano ba ibig sabihin ng domain? Pag sinabi nating domain, ito yung sa server. Sa server lahat nagmumula. Kumbaga, meron siyang boss na tinatawag. Pag workgroup, pantay-pantay lang kayo. Pag domain, kadalasan meron tong control and delete version. So yan, create a new domain in a new forest. So next lang. Okay, dito sa assessment, ang ipapatype sa inyo dyan, last name nyo. With.com, sample, RTU, malalaki, RTU.com. So, tandaan nyo yan. Kasi mamaya, yan yung gagamitin nyo mamaya. Kailangan hindi nyo makalimutan. So, next. Sa assessment, last name nyo, na baka lang mamaya sa assessment, lahat kayo RTU, magkamagulo yan. Okay. Next. Itong forest functional level, ibig sabihin yan kung hanggang saan yung version na kailangan. Kung saan siya naka-compatibility. Hanggang 2003 daw, pinakamababa. So yan, next lang yan. Next again. O yan, kailangan naka-check DNS server. Kailangan may check yan. Next. Yung flash drive ko, okay. So, simple lang ang sagot dito. Yes. Tama? You want to continue? Yes. Tatandaan nyo, kada nag-install kayo, syempre mag-install kayo, magtatanong yes or no yan. Pag mag-install ka, laging yes yan. So, yes. So, ito, next. O, password and confirm password. Sir, saan yan? Di ba nag-install ka kanina? Kung ano yung ginamit mong password, yun din yung password na gagamitin mo. Okay? So, ang password nito, di ba, admin? Admin 123. So, ganun din lalagay ko. Kasi bakit? May posibilidad dyan. Sample lang. Yung nag-format ka, nag-install ka, ang nilagay mo, etong password na to. Yung nag-install ka ng DNS,
ang nilagay mo admin 123. May posibilidad dyan na mag-crash. Ibig sabihin, hindi na pumasok yung password. Yung gagawin mo ulit, mag-reformat ka. Kaya dapat, pare-parehas yung password na gagamitin nyo. Isang password lang sa lahat. Except, mamaya, pag gumawa ka ng account. Sarili mong account. Pero pag ganyan, installation at reformatting, kailangan magkaparehas. So, next natin. Next. Ayan. Kapag yan ang lumabas, ibig sabihin, nag-i-install na yan. Ay, ibig sabihin, malapit ka nang matapos. Gagawin niyo yan 8 to 5. Okay. Sa assessment din, meron doon, alam ko pag gaganyan, partner na yan, partner na kayong gagawa. Pag alam ko yung mga si OC2, kunyari, partner kami. O siya ang gagawa ng router, ako naman ang gagawa ng wireless access point. Salitan sila. Yun ang mangyayari nun. Pero sir, pwede po magtulungan doon sa inyo. Pwede bang tulungan? Alam ko, hindi. Pag hindi niya kayang gawin, either Yung kakampi. kakayanin niya talaga. Kasi no choice yun. Kung former sa assessor, kung pagbibigyan niya, sige, kung partner mo na gumawa, ikaw na lang gumawa sa iba. Kung former talaga sa nagbabantay. Anong oras na? Alas dos naman daw tayo, sabi ng teacher niya eh. Wala na po tayo tayong break time kasi tapusin natin hanggang 4. Okay lang? Okay. Kung namin ko yung nag-install ka, hindi yung gagamitin yung password doon. Kanina, di ba nag-install tayo ng local C, local D, gano'n yung format? Di ba sa uli nun, maglalagay ka ng password? Hindi yung gagamitin yung password. Bali po, pag nag-configure po yan, sir, nakakonect ka lang sa router, tapos i-ano lang sa server sa client, sir. Hindi babalik pa sa nakawak yan. Kasi hindi gumagana yung ano eh, yung patch nyo eh. Kaya nakadirect na dyan. Pero pag ano po, sir, pagka Pagka mo na sa mga automatic na yung dire-diretso lang yung zero. wag po, pag galing sa mga Galing na sa mga. Okay. Okay, finish. Let's start now. Si OC3 installation pa lang tayo Installation ng Active Directory, DNS, DHCP, file server, remote desktop, tsaka print and documents.
Dalawa, sir. Saan gagamitin? Sa school yan. Sa assessment ng pag-ano, yan yung ginagamit nila. Galing sa router, sa was. Nakita ko Sunita. Nasulat mo. Paano ka? Gusto mo na galing sa router at sa was. Yun na, mag-una ay config sa router. Sabi ko yun naman sa was. Mali, medyo yung one, yung internet na nagawin sa college. Kasi isa, lalo din sa ano, Oo, kasi yung one, connect sa server. Hindi, ano pala yung sa mga pala, mga gano'n, sa kulay mo pala. Bali kasi yung Okay, next. Okay, kapag may lumabas na press any key, pasok mo lang. Sa password, yun pa rin. Ayan, expired na yung password. Okay. Makinig po sa inyo, hindi na lalabas yung expired kasi bagong format. Tama? Ito kasi, ewan ko kung kailan pinormat to. Baka matagal na. Kasi, expired na yung kanyang Gen Y.
yung Active Directory tsaka DNS. Install na natin yung iba pang natitira sa papanong paraan. Pupunta tayo sa Server Manager. Nasaan si Server Manager? Ito, katabi ng Start button. So, click Server Manager. Okay, roles. Ito, roles. Add roles. So, click next. Okay, check. DHCP server. File services. Print. Saka remote. Ayan, anin yan. Kasama na yung naka-check na dalawa. So, tandaan nyo itong anin na ito. Kailangan may mga check yan, ha? Okay na? Okay, click next. Next again. Check remove desktop session host. Check. Install. Next. Next. Or require. Require. Next. Next. Yan, puro next na yan. Next. 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 Yan, next ulit. Next. 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 Yan. So, install. So, pagkatapos ng required, bilangin nyo 22 yung ano, 22 yung kanyang next. So, install. Yan, install nyo na. Okay, close. Yes.
administrator. Password. Yung binago ko. Yan. Password 12345. Sir, right with password, sir. Okay. Pag pinasok niyo yung username and password, mag-resume ka installation niya, huwag niyo ka-cancel. Galing mo sa nila. Okay, close. Okay, tapos na tayo mag-install. So, ang gagawin natin, mag-configure na tayo. Gagawa, yes. Ito lang ka X1. Okay lang yan, naka-X. Walang problema dyan. Okay. Gagawa na tayo ng tinatawag na folder containing. Ibig sabihin ng folder containing, lahat ng account tsaka mga word na gagawin nyo, papasok sa folder na yon. Lahat ng gagawin ni client, lahat ng gagawin niya doon, papasok sa folder na gagawin nyo. So, gawa tayo ng folder para mabilis. Dito na lang sa desktop. So, right-click yung folder. Sample, ang pangalan ng folder, sharing. Kasi bakit? Diyan sa folder na yan, yan i-check ng assessor nyo kung lahat ng account na ginawa nyo, papasok dyan sa folder na yan. Automatic na papasok, hindi ka nagagawa pa ng folder. Automatic may lalabas na folder dyan para dun sa account na kinrate mo. So, gawa tayo ng folder. So, may folder na tayo, tama? A-applyan natin siya ng tinatawag na folder redirection. Ibig sabihin, lalagyan natin siya ng path na tinatawag. Sa papanong paraan? Right-click, Properties, Sharing, Share. Ayan. Lahat ng account, di ba sabi ko, lahat ng account dyan papasok. Gagawa tayo ng tinatawag na AU. Ibig sabihin ng AU, Authenticated User. Para lahat ng user na gagamitin mo, papasok niya sa folder. Paano paraan? Click down arrow key, find people. O type nyo lang, AU. Pag na-type na AU, check names. Yan, authenticated user. Okay. Authenticated user. Read and write. Share. Sorry. No. Gawa pa tayo ng isa pa. Everyone naman. Para kahit na anong account pwedeng pumasok. At everyone read and write. So, meron yung dalawang account. Isang authenticated user, isang everyone. So, share. Done. Copy network path. Ito yung importante dito, yung network path ko, copy nyo. Sa papanong paraan? Highlights. Copy. Close. Mamaya gagamitin nyo yun kung saan nyo ipe-paste yung path na yun. Mamaya.
Okay. Once na okay na, nakagawa ka na ng folder, kailangan si client makipag-join na rin sa server. Ibig sabihin, kailangan mag-join na sila sa isang grupo, sa isang domain. Sa paanong paraan? Bago kayo mag-join ha, i-IP config nyo muna. Aalamin natin kasi alin. Yung IP port address ng server. Kasi nga makikipag-join siya mamaya. Kailangan alam ni client yung IP port address ng server para makapasok siya. Pag hindi niya alam, hindi siya makakapasok. So, 25.12. So, tanggalin natin ulit. Diba? Okay. Mag-join na tayo ha. Diba, tinignan natin yung IP4 address ng server. Ilalagay natin siya ngayon saan? Sa prepared DNS server ng client. So, saan makikita yun? Dito pa rin. Network icon, open network sharing, change adapter setting, local area connection, properties, version 4, properties. Dito, dyan. Papalitan nyo na yan ng 25 dot ano yun? 12. So, okay. Okay. Disable. Disable. Yun ang huwag niyong kalilimutan kasi hindi papasok yun. Close. Okay, mag-join na tayo. Paano mag-join sa domain? Punta kayo sa properties ng my computer. Properties to ha. Tignan natin yung properties niya. Okay, properties ng my computer. Ito, my computer properties. Ayun no? Meron nakalagay dito, computer description niya, workgroup pa lang. Kailangan domain yan. So, palitan nyo dito sa change setting. Change setting. O, huwag na pakikialaman to computer description, wala yan. Change. Domain. O, type nyo, ano yung domain name natin? Okay, rtu.com. Yan, rtu.com. Okay. Yan. Hindi lalabas to username and password pag hindi nyo na ilagay sa prepared DNS. Walang lalabas dito X, error. Pagka ganun na ilagay nyo na, di ba yung prepared DNS, error pa rin. Restart nyo lang yung PC. So, ano yung username? Saan tayo mag-join? Sa server. O, ano yung username na server? Okay, administrator. Para sa kapila. Password. Yung password na, kung ano yung password na kapag nagla-login kayo sa mismong server. Kailangan, pag tama yan, lalabas dyan, welcome to rtu.com domain. Yan, ang lalabas. So, okay. Okay. Close. And start now. Kailangan, pag na-restart nyo yan, meron na yan Control-Alt-Delete. Ibig sabihin, naka-join na siya.
yan, yung pagkakasunod-sunod niyan. Kunin nyo na lang sa kanya. Or kay sir, yung medyo... Oh, yun. Basta yung wala ka sa taas. Sir Martinez. Ano pangalan? Sir Martinez. Oh, yun, Sir Martinez. Yan, so meron ng ganyan, tama? Ibig sabihin, nakadumi. Pag walang ganyan, ibig sabihin, word group siya. Okay? So, balik tayo sa server. Kapag na-join nyo na yung client, balik kayo ulit sa server. Okay, nasa server na tayo, tama? Next! Once na nasa server na tayo, gagawa na tayo ng account na pwedeng pumasok mamaya dito sa client. Bago ka gumawa ng account, gagawa ka muna ng organizational unit. Para sa yung organizational unit? Ang organizational unit, di ba sa company, may kanya-kanyang unit yan? Tama? May mga kanya-kanyang department na tinatawag. Ganun din pag magsiservering ka, may kanya-kanyang department para alam kung saan siya pupunta. Sample. O, punta tayo ng start button. Administrative tools, ito yon. Active Directory, Users, and Computer. So, click nyo lang yan. Lalabas yung pangalan, dito sa gilid lalabas yung pangalan ng mismong domain nyo or sa gitna. So, double click nyo lang yung nasa gitna. Ito yung tinatawag nating organizational unit. O, sample, tiga RTU ko, sample. So, gagawa ko ng organizational unit ng mga tiga RTU na department, sample lang. So, na-type ko lang dyan, new organizational unit. So, ang pangalan niya, rtu.com, tama? So, gagawin ko lang RTU1. Hindi kasi pwedeng RTU din. Malilito. So, lalagyan mo lang ng karagdagan. So, okay. O, dyan ka ngayon gagawa ng account sa loob ni RTU. Sa loob ng organizational ni RTU. Sample, gawa ko ng isang account. New user. Ako, kunyari, Roy. So, para mabilis, user logon name, Roy na rin. Next. O, password. Ito, user must change password. Uncheck nyo yan. Kailangan ng password nyo never expire. Para hindi nag-expire yung password. So, password ko. Password. 1, 2, 3, 4. Yan. So, next. Finish. So, meron na akong isang account. Tama? Nakagawa na ako ng account. Pero, account pa lang. Paano yung mga data na i-enter ko sa loob ng account? Hindi siya papasok sa server. Kung hindi ako gagawa ng tinatawag na Group Policy Management, yung GPM. Para makagawa ka nun, punta tayo sa ganun pa rin, start button, administrative tools, ito yun o, Group Policy Management. Yung kaninang kinapi ko, tatandaan nyo, dyan ko ipipaste mamaya. Para magkaroon ng link. So, Group Policy Management. So, yun o. Sa gilid na ako ngayon double click yan. foresrtu.com. Itong plus sign. Click nyo lang itong plus sign. Lalabas yung domains. Plus sign ulit. Then, rtu.com plus sign. Ito yun o, si RTU1. So, double click ko dyan. Yan.
So, para ma-paste ko yung tinabi ko kanina, gagawa ko ng GPO. Kasi may link siya na tinatawag. Kailangan may GPO ko kahit isa para ma-link dun sa folder na ginawa mo. So, gawa ko, paano gumawa ng GPO? Simple lang, right-click nyo lang dito sa folder. Then, create a GPO. O, name ng GPO, kahit na ano, huwag lang RTU. Kasi yun yung pangalan ng domain mo. Sample, lagay ko lang 1. Yan, yung word na 1. So, okay. Yan, meron na siyang GPO, sorry. Meron na siyang GPO. Paano ko ngayon i-paste dyan yung sinabi ko kanina? Siyempre, pupunta ako dyan sa pangalan ng GPO ko. I-edit ko lang. Edit. Pag in-edit mo, ganito natin yung pupuntahan nyo para ma-paste nyo ha. Sulat nyo na lang. User configuration, policies. Pagkatapos ng policies, Windows setting. Then, folder redirection. Ayan. Mamimili ako ngayon kung saan yung location ako gagawa at magsisave. Sample. Lahat ng isisave ko sa desktop, papasok lang lahat sa server. Kasi, doon ako magsisave sa desktop kasi yun yung nire-direct ko. Kung sa documents lang ako magsisave. Sample sa desktop. Yan, desktop. Right-click ko lang. Properties. Setting. Not configure. I-change mo lang saan? Basic. O yun yun, root path. Diyan ko na i-paste yung kaninang network path. Paste. Then sa taas, settings. I-uncheck ko itong grant. Check ko ito yung also apply. Para kahit na anong version ko pwede. Then apply. Okay. Once na na-i-apply na, check natin ngayon. O, babalik ako sa client. Yung account na ginawa ko, ipapasok ko. Tignan natin kung papasok. Kasi kapag pumasok yan, tatawagin nyo na yung nagbabantay sa inyo. Gagawa siya ngayon ng account. Kailangan yung ginawa niya ng account, pumasok dun siya sharing mamaya. Lagay mo lang. Yan. Press Ctrl Alt Delete. Ano ba yan? Switch user. Other user. Roy. Password. 1, 2, 3, 4. Yan yung mga ginagamit sa mga company. Kaya kahit sa computer nakakapag-login sila gamit yung username na binigay sa kanila. Kahit saan pwede sila maging code.
Testing natin. Saan ako nag-folder redirection? Desktop. Okay, sa desktop. Gawa lang ako dito. O, gawa ko dito ng yan, text document. Yan. O, yan. Okay, tignan ko ngayon sa server kung papasok. Yung pangalan, pati yung ginawa ko. Di pumasok, ulit. Ulit sa 1. Ulit sa 1. So, sharing. Ayun o. Okay. So, desktop, then yung ginawa ko. Okay. So, ganun din. Ang checking yan. Pag nagawa niyo yan, tatawagin niyo na yung assessor nyo. Siya naman yung gagawa ng account. Titignan kung do-double check niya kung tama. O, testing natin. Gawa pa tayo isang account. Administrative tool, Active Directory. O, under ng payroll, gagawa lang nun. Right-click ko lang ulit dito, user. O, kunyari, 1. 1. Next. Password never expired. Finish. O, balik natin sa kabila. Stand. Okay, nato. Okay, pasok natin. Fish user. 1. Okay, tandaan nyo ha, ang pag-create ng account sa server, hindi mag-create ng account sa client. Kasi iba yung account ngayon, ha? Okay, konti na lang yan. 4 na lang.
So, tignan natin sa shady. Ayun o, automatic gumagawa siya ng about ng shoulder, okay? Okay, next. Kapag okay na yun, may nakalimutan ng konti. Yung ibang assessor kasi nagpapaprint. Painting. Yung iba lang yung iba, hindi na. Pag natapan sa inyo yung nagpapaprint, saan nilalagay ang printer? Sa client. Okay? Di ba may printer? Ilalagay yung printer sa client. Ang gagamitin nyo kasi printer yung maingay. Dot matrix. Okay? Automatic naman yung pag USB gamit, automatic binabasa siya, ini-install na. Tama po ba? Kasi mamaya mag-print kayo sa server using remote desktop. At the same time, shutdown nyo rin yung client using remote desktop.
Eh, kakabit ang printer sa client, hindi sa server. Okay? So last part, remote desktop. I-remote na natin to. Etong mismong client, ililipat natin sa server. Using remote desktop. Sa papanong paraan, aayusin nyo muna yung remote setting niya. So balik natin. Okay, yan. Paano ayusin yung remote setting nito? Ito na yung pinaka-final na COC3. Okay. Let's start. Right-click nyo ulit sa My Computer. Properties. Nag-reformat ulit. Yung hindi tao dito reformat ulit. Windows 7. Okay nyo lahat pa yung ginagamit. May 8 po ba? Yan. So, properties. Saan may server po kayo? Ayan. Doon naman meron. Sir, ano? Si Sir Martinez ba yun? Kaya. Ba't yung kasama? Okay. Ito, remote setting. Yan, ayusin nyo lang yan. Ang ilalagay nyo kasi dyan, yung account na i-remote nyo. Ipapasok nyo dyan sa remote setting para ma-remote siya. Para makontrol nyo to papunta rito. Pwede nyo galawin nyo nandito papunta rito. Okay, may lalabas ulit dyan. Yan, lalabas ulit. User account control. Anong user account control natin? Administrator. Okay, administrator. Administrator. Password. Okay. Makinig. Yung pipiliin nyo sa remote desktop setting, itong nasa gitna, allow connection. Okay. Kapag na-allow connection nyo na, select user. Add. Okay, ano yung mga user na nilagay natin? 1. So, JU na lang. JU. Check names. Ayan, lalabas yung ibig sabihin niya. Okay. Then yung isa pa. Roy, RO. Check names. Pero ano siya nag-ano? Okay. Ayan, so dalawang account lang, di ba? Pag okay na, okay lang. Ano siya nag-ano? Apply. Tanong mo yan. Okay. Close. Okay, remote na natin ha.
Client, papunta sa server. Bago nyo i-remote, makinig. Bago i-remote, kailangan alamin nyo muna yung IP4 address ng client. Para makakonekta siya dun sa server, para makontrol mo ulit mamaya yung client. So, alamin natin yung IP4. CMD. Taas pa natin ito. Para makita. Ano yung may power dito? Power ba ito? Hindi. Sa kabila. Sasaran ka ba? Okay. Alamin niyo lang yung IP4, IP. Ayan. IP4 25.2. Alamin niyo pag nagre-remote kasi, kapag ni-remote mo kasi, kung ano yung i-remote mo, yun yung alamin mong IP4 address. So 25.4. 25.2. Tignan natin dito ha. Sige. Iarap ko na lang dito. Okay, kontrolin natin. Balik mo sa server. Ayan. Saksak mo to dyan sa para makikingin. Hindi. Tama. So ito yung workstation, yung client. Nakita nyo na? Diba? Wala. Tingnan natin. Sigurado na ito. Ang galing na lang natin ito sa live. Okay na? Please nakita. Okay. Remote natin. Madali lang mag-remote. Type remote. Ayun o, remote desktop connection. Enter. O, type nyo lang yung nakita nyo IP4 address. 192.168.25.2. Connect. Okay. Use another account. Kanino yung account na naka-open? Ay, 1. So, 1. So, password. Kung ano yung password na nilagay nyo. Okay. So, yan. Yes. Kailangan mamatay yung nasa monitor. Magkaroon ng control alt delete yung monitor, malipat dito yung kanyang desktop. Pag hindi, ulit. 1. O pag ulit yan, ulit din tayo ha.
Okay. Pag pumasok yan, dyan na kayo mag-print sa server kasi naka-remote yan. Makukontrol nyo yung client, tama? Binalik niya ulit sa Pinormal mo ito, di ba? Pinormal mo ng Windows 7. Delete mo lahat ng trabaho. Pero sir, parang ang baba po ng hard drive, 75. Okay lang, basta delete mo lahat. Tapos lahat na yun, huwag mo ni-partition. Huwag mo ilagay pa ng another space. Okay yan. So, dyan kayo mag-print. Hindi, kahit Nakuha? Alam niyo naman siguro mag-print, di ba? Kahit text document lang. Huwag nakakabit yung printer. Tama po? So kapag okay na, nakapag-print na kayo, sasabihin sa inyo ng magbabantay sa inyo, sige, ibalik mo na sa workbook. Ibig sabihin, nakadomain yan, di ba? Babalik mo na sa workbook. Ganun pa rin, punta lang kayo sa Start button, My Computer, Properties. Ayan. Ayan, nagalaw. Okay. Ito, change setting yan, domain siya eh. Change setting. Then, pasok nyo ulit username and password. Administrator, then yung password ng administrator. Tatandaan nyo dito ha, kapag user account administrator yun. Enter natin. Yan, so change lang. Workgroup. Type nyo lang workgroup. Okay. So lalabas dyan, welcome to workgroup. Eh, pag pinulose nyo yun, na-restart nyo, kailangan mamatay yung kabila. Magre-restart na siya. Then, tapos na yung si 3. Kapag ganyan, lumalabas yung cable lang. Okay? Hindi naman mauulit yan kasi bakit? Kahit maputo yung cable niya, naka-remote siya, automatic mamamatay din kabila. Okay, last. Yan na, welcome to workgroup. Okay. Okay. Close. Start now. Okay, last. Yung si 4. Pang-apat. Yung pang-apat, simple lang yun.
Kasi yung COC4, yun yung ginawa nyo ng 1, 2, 3. Meron ng karagdagan. How to create backup image. Gagawa ka ng backup image. Sa paggawa ng backup image, third party na lang ang ginagamit. Third party software. Kahit anong software pwede, basta yung gumagawa ng backup. Kadalasan ang ginagamit namin is Acronis True Image 2016 to 2017. So, download nyo na lang yun sa internet. So, sulat nyo na lang. Yun yung ida-download nyo sa net. Kahit saan pwede nyo gawin yun. Kahit sa computer shop, sa laboratory na may internet, pwede yun. Or, hingi kayo ng kopya kay Sir Martinez. Yun. Kasi yung backup, kadalasan, pag wala ng time, nagawa mo na yung buong COC3, hindi na nila pinagagawa yun. What if lang, ibang assessor pinagagawa yun. Para sure. Okay? Wala nang tanong, question. Wala na po? Okay, straight connection lahat yan. Walang crossover. Straight connection. Tandaan nyo, ang straight connection, maraming PC ang ginagamitan. Kapag crossover, PC to PC lang. Tama? May tanong po po? Yes, question. Ha? Yung ita-download, Acronis True Image 2016 to 2017. Kahit na anong version doon ha, pwede 2016, 2017. 2003. Okay. Ang pagbabackup dyan, nandun na yung para ka na nag-install ng Google Chrome. Nandun na kung paano mo siya ibabackup. Like for example, pipili mo yung folder kung ano ibabackup mo. Pag napili mo na, syempre ibabrowse. Then saan mo ibabackup? O pag okay na, kasi dalawa lang naman yan eh. Ano yung folder na ibabackup mo at kung saan mo ilalagay yung backup. Then click mo yung backup. Tapos na. Okay na po? Wala nang tanong? Okay, so thank you po. So thank you po sa inyo